Mga bata, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan, na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos, Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hayan mga bata, tapos na tayo sa ating panalangin. Magandang umaga sa bawat isa. Ako ang inyong guro, Binibining Joy Bellarmino. At ngayon naman, tayo naman ay dadako sa ating pagtatala ng liban. Upang maitala ang liban ng klase, maaari bang itaas ang inyong mga kamay kapag tinawag ang inyong pangalan at sabihin ang salitang, "Nandito po"? Ano ang sasabihin kapag tinawag ang inyong pangalan? Nandito po. Ayan, mahusay, walang liban ang klase. At dahil dyan, bigyan nyo ang bawat isa ng tatlong palakpak at isang padyak. Handa na ba? 1, 2, 3. Ayan mga bata, tayo naman ay dumako tungkol sa balik-aral tungkol sa alamat ng pinya. Ito ay kwentong tinalakay natin noong nakarang araw. Ano ba ang aral na natuklasan natin galing sa alamat na to? Maaari ba kayong magbigay ng sagot? Mahusay! Ang alamat na to ay tinuturuan tayo kung paano maging masunurin sa ating mga magulang at huwag maging tamad. Ayan, dumako naman tayo sa ating pagwawasto ng gawaing bahay. Maaari bang ilabas nyo ang inyong mga kwaderno kung saan naandun ang inyong gawaing bahay? Ngayon, ang ating gawaing bahay nung nakarang araw ay magsulat ng 3 paraan paano natin ipapakita na nakikinig tayo sa ating mga magulang. Ito ang maaaring mga sagot. Una, kahit wala ang ating mga magulang, inaalala natin ang kanilang mga bilin. Pangalawa, hindi tayo gagawa ng mga ikakalungkot nila o ikakagalit nila. Pangatlo, kapag inutusan tayo, ay ginagawa natin nang hindi nagrereklamo o sumasama ang loob. Mahusay! Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Para sa ating pagganyak, alin sa 2 bagay na ito sa kalangitan ang mas maliwanag? Ang araw o buwan? Magkaroon tayo ng maikling butuhan, sino ba talaga sa 2 ito ang mas maliwanag? Si araw ba o si buwan? Ayan, ayon sa ating pagboboto, 15 ang nagsasabi na si araw ang mas maliwanag, habang 5 naman ang nagsasabi na si buwan ang mas maliwanag. Mahusay! Ngayon, ano sa palagay nyo kaya ang ugali ni araw at ni buwan? Sino kaya sa kanila ang may mabuti at magandang pananaw sa buhay? Ano kaya ang ugali ni buwan? Siya ba ay malungkutin? Siya ba ay mainipin? Siya ba ay malungkutin? At si araw, ano kaya ang kanyang pagtanaw sa buhay? Siya ba ay masayahin? Siya kaya ay masipag? Siya kaya ay mainggitin? Ano kaya ang kanilang mga ugali? Mahusay! Ngayon, sino naman ang nais niyong maging kaibigan? Bakit? Mahusay, mahusay. Ngayon naman,
tayo ay magkaroon ng paghawa ng sagabal. Ito ang mga salita na kailangan nating malaman para maintindihan natin ang kwento. Diamante, biyaya, engkanto, at magandang disposisyon. Para sa unang salita, ano kaya ang ibig sabihin ng diamante? Meron ba kayong hula or meron ba kayong nalalaman kung ano yung diamante? Mahusay. Ito ay isang mahalagang bato na ginagamit para sa mga alahas. Tingnan natin kung tama ang ating kahulugan. Magaling. Ang diamante ay isang mamahaling bato na matigas at kumikislap. Kadalasang ginagamit sa alahas. Ito ay mamahalin. Ito naman, mga bata, ang pangalawang salita na kailangan nating malaman, biyaya. Ano kaya ang kahulugan ng salitang ito? Meron ba kayong alam or meron ba kayong hula? Pwede. Ano ito? Ito ay isang regalo. Pero ano kaya ang mas kumpletong kahulugan ng isang biyaya? Ang isang biyaya o regalo ay isang pagpapala mula sa Diyos o mula sa ating kapwa. Anumang bagay na hindi natin hinihingi ngunit binibigay sa atin at tinatanggap natin ng may pasasalamat. Gaano man ito kalaki o gaano man ito kaliit. Ngayon naman, tingnan natin kung ano ang kahulugan ng isang engkanto. Nakarinig na ba kayo ng kwento tungkol sa isang engkanto? Ano ang mga engkanto? Sila ay mga taong merong magic? Maaari. Meron silang kapangyarihan? Maaari. Okay. Tingnan natin kung ano ang kahulugan ng isang engkanto. Mahusay. Magaling na hula. Ngayon, ang engkanto daw ay isang diwata. Sila ang mga nilalang sa alamat o mitolohiyang Pilipino na may taglay na kapangyarihan. Sila ang nilalaman ng ating kwento. Ito naman ang pang-apat nating salita, magandang disposisyon. At ito ang larawan ng isang taong may magandang disposisyon. Ano kaya ang kahulugan ng magandang disposisyon? Maaari ba kayong magbigay ng sagot? Masayahin? Mahusay? Hindi magagalitin? Mahusay? Ngayon, ito talaga ang kahulugan ng isang magandang disposisyon. Ito ang tumutukoy sa pagkakaroon ng mabuting ugali o positibong pananaw o maayos na pakikitungo sa kapwa. Dumako naman tayo sa pagbasa ng kwento ng alamat ng araw at buwan. Noong unang panahon, may isang engkanto na may dalawang napakagandang mga anak na babae. Ang nakakatandang anak, si Araw, ay mabait at may magandang disposisyon. Samantalang si Buwan ay masungit, mapang-api, at malupit. Isang gabi, nang makitang sinasaktan ni Buwan ang nakababatang kapatid, nanalangin ang engkanto sa Diyos para humingi ng tulong laban sa kanyang anak na pasaway. Bago pa man nangyari ito, naghandog na ang Diyos ng dalawang mahalagang biyaya para sa dalawang kapatid. Ang mga biyayang ito ay dalawang napakalaking diamante na kayang magbigay liwanag sa buong universo o kalawakan. Nang marinig ng Diyos ang dasal ng engkanto, bumaba siya sa lupa na nakasuot bilang pulubi. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya kung gaano kasama ang ugali ni Buwan at gaano naman kagiliw-giliw at mabait si Araw.
Kaya't binigay ng Diyos ang diamante sa nakakatandang kapatid bilang gantimpala sa kanyang kabutihan. Galit na galit si Buwan sa paboritismo ng Diyos, kaya pumunta siya sa kaharian ng langit at nagnakaw ng isa sa mga diamante ng Diyos. Nang bumalik siya sa lupa kasama ang mahalagang bato, napagtanto niya na hindi kasing gara ng kay araw ang kanyang nakaw na biyaya. Nang malaman ng Diyos ang ginawa ni Buwan, nagpadala siya ng 2 anghel upang parusahan ito. Ngunit hindi ginampanan ng 2 anghel ang kanilang misyon. Sa halip ay sinakop nila ang 2 magkapatid at tinapon sila sa dagat. Pagkatapos, itinapon nila ang 2 bato sa langit kung saan ito'y nakatanim. Ngunit ang diamante ni araw ay mas malaki at mas maliwanag kaysa kay Buwan. Mula noon, ang mas malaking diamante ay tinatawag na araw at ang mas maliit na diamante naman ay tinatawag na buwan. Mga bata, nagustuhan niyo ba yung kwento? Di ba napakaganda ng alamat kung paano nagkaroon ng araw at buwan sa kalangitan? Ngayon naman, talakayin natin ang kwento. Unang tanong, sino-sino ba ang mga tauhan? Maaari bang magbigay kayo ng sagot kung sino ang natatandaan niyong mga tauhan sa kwento? Mahusay! Sige, tingnan natin yung mga sagot. Mga bata, ito ang mga tauhan sa kwento nating ng alamat. Maaari nyo bang talakayin or maaari nyo bang sabihin kung sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Si Inang Engkanto? Mahusay. Sino pa? Si Araw? Si Buwan? Ang Diyos? Ang Pulubi? At ang mga anghel. Ngayon, bago tayo pumunta sa pangalawang kwento, maaari nyo bang sabihin kung ano ang nalaman nyo tungkol sa Inang Engkanto? Siya ay namroblema o nagkaroon ng suliranin dahil sa kanyang anak na si Buwan. Si Buwan, anong ugali ni Buwan? Si Buwan ay mainggitin, mapang-api at malupit. Habang si Araw naman, ang ugali ni Araw ay masayahin at kagiliw-giliw. Sino pa yung mga tauhan sa kwento? Ang Diyos at ang pulubi. Matatandaan nyo na ang pulubi ay pagbabalat kayo lamang ng Diyos. Siya rin ang Diyos, ngunit nag-ibang anyo lang siya. At sino naman ang mga ito? Sila ang mga anghel. Sila ang mga sinugo ng Diyos para parusahan ang dalagitang si Buwan. Mga bata, ayon sa kwento, naghanda ang Diyos ng biyaya para sa magkapatid. Ano ang biyayang handog ng Diyos? Mahusay. Naghanda ang Diyos ng diamante, mga mahalagang bato para sa 2 magkapatid. Kung sila ay may magandang asal at magandang kalooban. Pangatlong tanong. Ano ang ginawa ng Inang Engkanto dahil sa ugali ni Buwan? Ngayon, ang Inang Engkanto, di ba nagkaroon siya ng sakit ng ulo dahil kay Buwan? Masyado siyang namroblema dahil sakit ng ulo itong si Buwan. Ano kaya ang ginawa niya dahil sa kanyang anak? Nanalangin siya. Nanalangin siya kanino? Sa Diyos. Okay.
So, nalaman niya kung ano ang ugali ng dalawa, ginantimpalaan niya yung nakatatandang kapatid na si Araw dahil mabuti ang kanyang ugali at mabuti ang kanyang kalooban. Binigyan niya ng diamante si Araw. Ngayon, ano ang naramdaman ni Buwan? Siya ay nainggit. Ito yung tanong. Ano ang ginawa ni Buwan dahil sa kanyang inggit kay Araw? Diba nainggit siya? Ano ang kanyang ginawa dahil sa kanyang inggit? Nainggit siya. Ano yung kanyang ginawa? Nagalit siya. Ano pa? Dahil galit na galit siya, anong ginawa niya at gusto niya yung diamante sa kanya, nagnakaw siya ng diamante din galing sa langit. Yun ang kanyang ginawa, mahusay. Pagkatapos magnakaw ni Buwan ng diamante ng Diyos sa langit, nagpasya ang Diyos na parusahan si Buwan dahil sa kanyang kasamaan, dahil sa kanyang pagnanakaw. Ano ang kaparusahan niya na pinatong kay Buwan? Nagpadala siya ng mga anghel para parusahan si Buwan. Panghuling tanong, ano ang kinahinatnan ng dalawang magkapatid sa kwento? Nang matapos manaog yung dalawang anghel upang parusahan si Buwan, tinapon ng mga anghel ang magkapatid sa dagat upang malunod. Pagkatapos, tinapon naman nila ang mga diamante sa langit upang doon ay manatili. Pagkatapos nun, ang mas maliwanag na diamante ay tinatawag na araw at ang hindi maliwanag ay tinatawag na buwan. Kaya yan ang alamat ng araw. Mahusay. Bilang pagbubuod sa ating kwento, mahalaga ang masayahin at magandang disposisyon o pagtanaw sa buhay kaysa magiging mainggitin at magagalitin. Ito naman ang pangkat gawain natin. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento, maaaring gumawa ng mga larawan para ipakita ang mga nangyari sa alamat. Mga bata, para naman sa ating pagtataya, meron akong hinanda na konting pagsusulit para sa inyo. Basahin niyong mabuti ang bawat tanong at bilugan niyo ang bawat sagot. Isulat niyo rin ang inyong pangalan sa inyong papel. Kumuha ng isa at ipasa sa iba. Mahusay! Ayan, natutuwa naman si Binibining Joy at nakuha nyo yung nilalaman ng kwento at aral nito. Mga bata, para sa ating takdang aralin, gumuhit ng isang halimbawa kung saan maipapakita nyo ang pagkakaroon ng magandang disposisyon sa ating buhay. At sabihin nyo rin bakit ito mahalaga sa ating buhay. Ayan, tapos na ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.